kwento na namin yung Imaylip noon, yung panahon pa ni Presidente Estrada. Nung sa Lanao del Norte noon, may attachment doon ng Capgo na hinaras ng Imaylip ni Under kay Commander Bravo. Naubiran yung detachment, tumawag yung brigade sa amin kasi nasa Maria Cristina kami ganoon sa brigade na mag-reinforce doon sa isang detachment doon na inubiran na ng Imaylip. Kaya nangyari noon, nasa headquarters ako noon, nasa command group ako. Kasama namin yung 4th company at 6th company. Kaya pagdating namin doon sa area, doon sa may Lapayan, Lapayan, doon mismo malapit sa kalsadang encounter, naubiran yung detachment. Ang sabi nung group commander na dumiretso muna kami doon sa 36 IB kasi yung 36 IB is kasalukuyan ding may enkwentro. Kaya iniwan yung 4th company, pati 6th company, yung headquarters company is pumunta ng 36 IB doon sa Kauswagan. Nung pagdating namin sa Kauswagan, nag-withdraw na rin yung kalaban na kuha na ng 36 IB. Bumalik kami ng ang command group is bumalik ng doon sa Lapayan, yung may encounter. Dahil ako na command group, may dala-dala akong mga radyo, bala, mga gasolina, generator. Ang instruction sa akin ng battalion commander ko is sumakay doon sa EPC na papunta doon, pabalik sa kasalukuyan ding nag-iengkwentro ng port saka 6 company. May kasama ako doong mga riders na galing 58 IB doon sa loob, 5. Kami dalawa sa taas na ranger din, kasi ranger doon kami sa taas ng EPC. Nangyari doon sa Kaikme doon kasi mabigat yung dala kong radyo. Pagdating doon sa may encounter area ng port sa 6, dumiritso na yung EPC doon sa detachment. Ang pagkakaalam nung driver ng EPC is makasamahan namin yung nandoon sa detachment sa gilid kasi naka-black suit din. Kaya nung umasult doon, kalaban na pala yun. Nakita ko na pababa yung isa na na may daladalang 90RR. At napansin ko na hindi kasama kasi naka-rubber shoes. Kaya tumalon na ako doon sa EPC. Tinapik ko pa yung isang kasama ko na ranger doon. Pero hindi ako, taga 50 IB yun na ranger. Tinapik ko pa yung isa na, badit, talo na tayo kasi kalaban na yan. Hindi napansin ng driver na kalaban na pa rin yung bumababa sa amin. Kaya nakatalon ako, tama-tama na pagtalon ko, tinira ng 90RR yung puwita ng EPC. Kaya noon, sumabog yung sa loob kasi doon nakalagay lahat mga bala namin, gasolina. Hindi na nakalabas yung 5 taga 50 IB. Saka yung kasama ko sa taas na ranger din na nahulog sa gilid ng EPC. May tama siya sa paa. Kasama kami nung driver nung EPC, nakatakbo kami. Nung tumakbo na kayo pupunta sa kasama namin, tinitira pa kami ng kasi medyo hapon na noon. Kala naman kasama namin is kalaban kami kasi naka-black suit. Yung ranger na taga 50 IBS, nakita ko talaga na gusto ko sanang gapangin na kilain din. Pero hindi ko na magapang na halos umiiyak na nagpapatulong sa akin na i-recover siya. Pero hindi namin ma-recover kasi grabe ang volume fire. Hindi ko siya nilayuan. Kita ko lang na pumunta ako sa port company kung pwede nating i-recover. Sabi nung platoon leader, hindi pwede i-recover kasi yun lang, hindi ko hanggang ngayon hindi maalala ko pa rin yung isang ranger na yun na halos na patulong sa akin. Wala akong nagawa doon kasi hanggang namatay siya kinabukasan na hanggang namatay na siya, na loose blood na siya doon. Hindi namin na-recover. Para pagkatanghali na namin sunog yung EPC na yun. Pati yung 5 tao doon sa loob, rider is sunog silang lahat doon. Abo sila nung recover namin. Dalawa lang kami na yung driver sa ako, nakatakbo doon sa nakalapit doon sa magkasamahan namin na port company. Kinabukasan, inassault namin yung detachment doon. Nakatali na yung mga Capgo, wala na rin yung mga Imaylip. Nagpaputok ako, nag-volume of fire ako ng sakwan doon nung pagtalong ko sa kasi kita ko yung mga 5 kalaban na pababa na, kaya hindi na nila na recover yung baril nung
Ranger na 55 bumalik sila sa taas ng kwan. Yung rider na kwan, naiwan ata yung baril na sa loob ng EPC, kasamang nasunog doon. Sa akin, dala ko yung radyo ko, pero yung isang 187 kasamang nasunog doon sa loob ng EPC. Yun lang.